Hindi na talaga mapipigilan ang galing at liksi ng mga nangunguna ngayon sa PBL All-Filipino Conference. Pero si Rondina, naungusan sina Savvy Davison at Brock Van Sickle. Pero nasa kalagitnaan pa lang naman tayo ng bakbakan. Sino kaya ang aangat sa susunod na taon? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Ang unang bahagi ng 2024 to 2025 PBL All-Filipino Conference ay nagpakita na ng mga kahangahangang pagganap mula kina Sisi Rondina, Savvy Davison, Don Makandili Katindig at marami pang iba. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, ang mga nangungunang manlalaro ng liga ay nagtatakda ng pamantayan sa kanilang natitirang mga puntos, depensa at kontribusyon sa paglalaro. Narito ang isang pagsusuri sa mga nangungunang manlalaro na nagpapaangat sa kanilang mga kupunan at nagbibigay kahulugan this season. Una, ang mga top scorers dahil ang dominasyon sa pag-atake ay nakikita ng husto ngayong season. Dahil nangunguna sa listahan si Sisi Rondina na nakakuha ng 134 points. Simulat sa pool ay inaasahan na si Sisi ang magdadala ng kupunang Chocomucho dahil siya lamang ang kulang at hinihintay ng kupunan. At hindi talaga mapigilan ang pagiging scoring machine niya sa Chocomucho at patuloy na nagpapamangha sa kanyang kagalingan at atletisismo, na nagpapatibay sa kanyang pwesto bilang pangunahing offensive weapon ng liga at kahit si Brock Van Sickle ay napamangha sa taas ng lipad niya. Pangalawa naman si Brock Van Sickle na may 131 points. Hindi nagkakalayo kay Sisi dahil isa rin itong all-around player na nagpapanatili sa Petrogas na maging matibay at malakas lalo na sa mga atake. Pangatlo naman si Savvy Davison na may 119 points. Pinagsama ang lakas at katiyakan. Si Davison ay nananatiling isang maaasahang pwersa sa net at offense para sa PLDT. Pang-apat naman si Trisha Tubo na may 109 points. Ang lefty opposite ay nagpapatunay na handa na siya para sa malaking entablado na nagdadala ng kasanayan at kapanatagan sa patuloy na umuunlad na farm fresh. Kahit noon magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nagpapahuli si Tubo sa pagiging top scorer kada liga at isa talaga siyang lethal weapon ng kupunan noon pa man. Panglima naman si Ivy Lacsina na may 95 points. Mapa-opensa man o depensa, maaasahan talaga si Lacsina at isa siyang consistent contributor. Ang offensive output ni Lacsina ay patuloy na mahalaga para sa tagumpay ng Akari sa All-Filipino Conference. Walang kupas at palaging handa para sa kupunan. At heto naman ang mga top spiker ngayon. Ang mga spiker na ito ay muling nagbibigay kahulugan sa kahusayan na nagko-convert ng mga oportunidad na magpuntos na may mga remarkable consistency. Nangunguna si Savvy Davison. Isa siya sa inaasahan ng kupunan ngayong season. Si Davison ay hindi nakapaglaro last season kaya bumabawi siya ngayon. Kaya siya ngayon ang nangunguna sa liga sa pag-atake. Ang swabe niyang pag-atake bagamat isa siya sa inaasahan sa opensa pero maaasahan rin siya sa depensa. Siyempre, hindi magpapahuli si Trisha Tubo. Patuloy ding naghahatid si Tubo ng isang nakakamatay na halo ng lakas at swabing placement sa opensa na tumutulong sa Foxes na makapasok sa pinalawig na komperensya. Talagang isang lethal weapon ng kupunan si Trisha. Isa ring batang manlalaro na si Erica Santos. Mapapahanga ka talaga sa tapang niya at sa kanyang kakayahang maghatid under pressure na nagdaragdag ng lalim sa pag-atake ng high-speed hitters, bukod pa kay Savvy Davison. Ang inaasahan ng Chargers na si Ivy Lacsina. Ang converted outside hitter ay pinatunayan niya kung bakit ito ay isang magandang desisyon na i-convert siya sa posisyong ito. Dahil ang ganitong bagay ay nagpapadagdag ng firepower ng kupunan at mas lalong lumalakas ang opensa. Siyempre, si Brock Van Sickle, ang nagpapabalanse sa diskarte sa dami at kahusayan, ay nagpapatatag sa kanyang katayuan bilang isang nangungunang spiker para sa nangungunang Angels sa liga. Dito naman tayo sa top server. Ang top server ang nagpapagiba sa kumpiyansa ng kanilang kalaban. Dahil ang pag-serve ay isang game changer at ang mga manlalaro na ito ay ginagawa itong isang sandata.
Mula noon, magpahanggang ngayon ay mas lalong ginagalingan ni Jel Cayuna. Nangunguna na naman ito sa liga sa kanyang tactical na mga serve. Ang mabibigat na service aces ni Cayuna ay isang mahalagang asset para sa Signal. Hindi rin magpapatalo si Brock Van Sickle. Nagdaragdag ng isa pang dimensyon sa kanyang napakahusay na laro. Si Van Sickle ay patuloy na nagpapanatili sa mga kalaban na mabutas sa kanyang mga service aces. Chang-Abi Maranyo, isang veterano na napapanatili pa ring mabigat ang kargadong ace. Ang pagiging consistent ni Chang-Abi ay nananatiling mahalaga para sa Cheritigo, kaya wala pa ring kupas si Chang. Ang bagong Julia ng liga na si Julia Coronel. Ang rookie setter ay kamangha-mangha sa kanyang kakayahang maghatid sa under pressure sa kabila ng mabagal na simula ng Galleries Tower sa komperensya. Pero ang kanyang mabibigat na service aces ang nagbibigay sigla rin sa koponan upang makahabol sa bawat bakbakan. Fiola Sibalius. Ang matalas na pag-serve ni Sibalius ay nagpapanatili sa mga depensa at nag-aalinlangan at nag-aambag sa maagang tagumpay ng PLDT. Ang floor defense ng koponan, sino-sino ang mga top digger ngayon? Sa isang liga na puno ng mga malalakas na manlalaro, ang mga espesyalista sa depensa na ito ay tinitiyak na walang bola ang tatama sa sahig. Siyempre, ang walang kupas na si Miss Everywhere na si Don Makandili Katindig. Walang sorpresa dito dahil si Makandili Katindig ay patuloy na nag-aangkla sa HD Spiker sa kanyang hindi kapani-paniwalang reflexes at kamalayan sa court. Talagang isa pa rin siya sa kinakatakutan ng mga Spiker dahil sa tindi ng kanyang mga diving skills. Mapipikon ka talaga dahil buhay pa rin ang bola. Ang underrated na si Alyssa Eroa. Si Eroa ay patunay kung bakit ang High Risers ay patuloy na isa sa mga pinakamahusay na defensive team sa liga. Kaya isa siya sa mga malalaro ngayon na pahusay ng pahusay kada liga. At di ako magtataka kung kukunin ito one of these days sa Alas Pilipinas floor defender. Makulit man pero buhay pa rin si Tang. Isang maaasahang puwersa sa back row. Ang mga pagsisikap ni Ponce ay susi sa mga defensive scheme ng Chocomucho. Halos bumibigay na ang mga Spiker sa tindi ng kanyang depensa at nagpapanatiling buhay ang rally dahil sa kanyang defensive skills. Ang team captain na si Kath Arado, kilala sa kanyang steady performance. Si Arado ay kamangha-mangha pa rin naghahatid ng mga crucial moments para sa high-speed hitters. Ang rookie na si Roma May Doromal, nagdadala ng enerhiya at tapang. Si Doromal ay napatunayang isang pundasyon para sa Batang Capital One team. Balak pa nga itong dalhin ni Marina Toshova sa kanyang lugar sa Russia upang maglaro dahil nagagalingan ito sa batang manlalaro. Ang mga setter na nangunguna sa listahan. Ang mga playmaker ay ang backbone ng anumang pag-atake at ang mga setter na ito ay nag-o-orchestrate ng mga laro ng perpekto. At akalain nyo, nangunguna ang batang manlalaro na si Louie Romero. Yes, nangunguna siya sa liga. Ang katiyakan at ang court vision ni Romero ay nagpapanatili sa pag-atake ng Foxes na tumatakbo ng maayos. Talagang hilong-hilo ang mga Blackers dito. Sumunod naman si Kyle Negrito. Ang pagkamalikhain at kakayahang umangkop ni Negrito ay ginagawa siyang isang maaasahang bahagi sa pag-asa muling magkampiyon ang Creamline. Sumunod ang mahusay na si Jel Cayuna, isang dalawahang banta sa kanyang pag-set at pag-serve. Si Cayuna ay patuloy na nagpapaangat sa kanyang laro para sa Signal. Talagang isang lethal weapon si Jel sa bawat laban. Unpredictable lahat ng kanyang mga desisyon, kaya hangang-hanga dito si Coach Shaq. Cloan Mondoñedo, isang matatag na pagmamaneho ni Cloan sa Manibela. Si Mondoñedo ay naging isang maliwanag na punto para sa Zuskofi sa kanilang kahanga-hangang simula. Isa siya sa mga inaasahan ni Coach Jerry na hindi mahuhuli ang koponan sa opensa. Ang kamangha-manghang pagganap ni Mars Alba, nagpapakita ng mas malaking papel sa komperensyang ito. Ang kalmado na pag-uugali at precise execution ay namumukod tangi sa mga kritikal na sitwasyon para sa Flying Titans. At hindi lang yan, dahil unpredictable din ang kanyang mga opensa. Mga top receivers ng koponan, lalo na sa passing skills. Alam naman natin na ang reception ang pinaka-crucial at ang unang hakbang sa anumang matagumpay na laro at ang mga manlalaro na ito ay nagtatakda ng pamantayan.
Siyempre, nangunguna dyan ang beach volley na si Baby Love Barbon. Dominante sa receiving game. Ang matatag na mga kamay at matalas na mga sharp instinct ni Barbon ay mahalaga sa Petrogas dahil sa kanilang malakas na pag-atake. Kaya buhay na buhay ang mga long rally. Ang bagong hero ni Coach Roger Gorayev na si Heather Ginoo. Isang maaasahang presensya sa back row. Si Heather ay naghahatid ng pare-parehong mga resulta sa pag-atake man o depensa para sa Solar Spikers. Lucille Almonte, pinapanatili ang kanyang mga tungkulin sa pagtanggap sa mga kontribusyon sa pag-atake. Si Almonte ay naging isa sa ilang mga maliwanag na punto para sa next lead. Ang darna ng Volleyballlandia na si Gemma Galanza. Ang awareness niya sa court at poise ni Galanza ay ginagawa siyang isang mahalagang receiver at higit pa rito ay isang mas malaking banta sa pag-atake para sa Cool Smashers. Kaya isa siya sa mga kinakatakutan ng ibang koponan. Ang bata na si Alyssa Bertolano. Yes, bata ngunit maaasahan. Si Bertolano ay nagpakita ng napakalaking pangako sa kanyang papel para sa Foxes sa komperensyang ito na nag-iipon ng triple-double sa maraming okasyon. Matapang at walang takot na lumalaban sa mga veteranong kupunan. Habang ang All-Filipino Conference ay patungo na sa 2025, ang mga nangungunang manlalaro na ito ay inaasahang maglalaro ng mga mahahalagang papel sa kapalaran ng kanilang kupunan. Pero ang tanong, mapapanatili ba ni Cici Rondina ang kanyang paghawak sa scoring title? Patuloy ba ang dominasyon ni Louie Romero at Don Macandili katindig sa pag-set at pagdepensa? Sa mas matinding mga bakbakan sa susunod na taon, ang entablado ay nakatakda para sa kapanapanabik na aksyon na magpapanatili sa mga tagahanga na muling makasaksi ng mga makapigil na hiningang bakbakan sa susunod na taon. At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita mula sa mundo ng Philippine Volleyball. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-spike ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli, patuloy na mag-spike at mag-dig sa ating channel.